Panalo na naman ang team ng Anyang sa kanilang ikalawang laro sa Open Match Day bago ang regular season at sumusunod si Renz Abando sa kanilang coach kahit anong oras ito ipasok ay walang problema dito kay Lakay. Nagpakita na naman ng depensa si Renz Abando laban sa team ng KT Sonic Boom maging sa pakikipag-agawan niya ng rebound sa ere na mangha ang mga commentators sa taas ng inangat ni Abando at ang team nilang Anyang ang nakakuha pa nga ng panalo sa laro nila laban sa team ng KT Sonic Boom. Walang Abando sa first half para sa team ng Anyang at nagpa siya ang coach ng Anyang na gamitin si Lakay sa second half na kung saan dito na siya nagpakitang gilas sa limited na playing time at ang naging final score ng laro ay 68-72 pabor sa team ng Anyang. Isa sa malalakas na teams ang KT Sonic Boom sa kasalukuyang season ng KBL pero ang bagong Anyang na maraming players ang napalitan maging ang kanilang coach ay iba na nga rin ay pumalag-palag pa at nanalo. May laban kontra sa isa sa top teams ng liga. Merong chance ngayon ng team ng Anyang na makapasok sa playoffs na pwedeng magtuloy-tuloy hanggang sa finals at habang tumatagal na naglalaro sina Abando at ang kanyang mga kakampi sa kasalukuyang season ay mas lalo pa silang lumalakas, nagiging pulido pa ang kanilang chemistry at mga plays. Nagpapainit na si Renz Abando sa KBL at sinimulan niya ng malakas ang kanyang dalawang laro at nagpakita kaagad ng matinding depensa kontra sa team ng Sonos Sky Gunners at sa team ng KT Sonic Boom. Kapag naging komportable pa ang laro ni Renz Abando sa bagong Anyang ay ganito ang kanyang nagagawa sa opensa in rhythm. Ang galaw ni Abando mataas pa ang inaangat ng kanyang jump shot kaya naman mahirap nga na madepensahan ang tira nila kay lalong-lalo na kapag in rhythm ang galaw niya, maganda ang take-off, forma ng katawan at kamay sa tulong na rin ng kanyang kakampi at yung galaw nga rin nila pick and roll at mabilisang pasa. Isa sa kalakasan ni Renz Abando ay ang kanyang kakayahan na makipagsabayan laban sa malalaking players at sa height niya na 6'2 ay siya pa ang nakakakuha ng offensive rebound at nagagawa niyang makapuntos isang tip-in o putback. Power rebound ng isang 6'2 laban sa malaking mama na nasa 6'11 ang height, isa sa nakakamanghang panoorin na nagagawa ni Lakay. Hindi lamang mataas tumalon si Abando, mabilis rin ito sa takbuhan na iiwan ng kanyang kalaban sa pabilisan sa transition offense at dahil dito Abando nalilibre nga ng kagaya sa play nating ito. Sa unang laro ni Renz Abando hindi pa natin gaanong nakikita ang kanyang jumper at limitado pa sa ngayon ang pagiging isang go-to guy ni Abando para sa team ng Anyang at naiintindihan natin ito bago pa lamang si Renz sa team na ito. Halos lahat nga ng players ay napalitan maging ang kanilang coach ay iba na rin. Sa kanilang second game naman hindi si Abando ang first option sa opensa at mas inaasahan talaga ng Anyang ang kanyang depensa. Noon nga sa dating Anyang madalas mabigyan si Abando ng ganitong tira na lilibre sa 3-point area at hindi naman nasasayang dahil 3 points nga ang kanyang nagagawa, pasok rin ang kanyang tira. Kita naman natin hindi pa ganon kaganda ang binibigay na chances kay Abando, hindi kagaya sa dating Anyang at naiintindihan naman natin yan. Nasabi na rin ng coach ng Anyang na unti-unting madadagdagan ang playing time ni Renz Abando habang tumatagal at patuloy silang naglalaro. Regular season, dito na magkakaroon ng bilang ang mga panalo at talo. Defending champion sina Carl Tamayo at malakas nga ang laro niya sa team ng LG Sakers, improving at patuloy ang paglakas sa 4 position. Renz Abando naman isa pa rin sa backup ng guard ng Gilas, maaasahan mo sa depensa sa perimeter at mas tumataas rin ang kalidad ng laro niya kapag naglalaro siya para sa Gilas team. Mas komportable siya sa kanyang mga kasama at kay coach team dahil na rin sa talagang masasabi natin na naglalaro siya para sa kanyang home team. Maraming malalakas na players ang team ng Anyang sa ngayon at sa KBL nga naglalaro ang mga players nating Pinoy, Asian quota players ang tawag sa kanila at minsan kailangan rin nilang sumunod sa kanilang coaches at maging sa play ng team kung ano ang rule nila yun ang kanilang gagampanan sa laro at maging sa playing time kung ano nga rin ang maibigay ng kanilang coach sa kanila yun ang kanilang susundin. Ang first game ni Renz Abando ay laban sa team ng Sonos Sky Gunners sa regular season, parang rematch kaagad ang magaganap, yun nga lang kasali na sa record ng mga teams ang larong magaganap at may epekto na sa kanilang standings na magiging basehan kung sila ba ay makakapasok sa playoffs. Maganda ang simula ng Anyang, dalawang sunod na panalo sa kanilang warm-up game o opening match game. Parang pre-season kung gagamit tayo ng ibang termino. Nagpainit ang mga teams at nagkasukatan kung sino ang malakas at yung team naman na kailangan pa ng adjustment at nakakatiyak tayo na merong pagbabago sa mga laro ng bawat team simula ng regular season.